responsible for invoking or implementing yung mga warranties na ito. Eh, yun ding agency na corrupt eh. Exactly, and that's why with the new Secretary of Public Works, Yes, high hopes, Mr. President. we can inquire as to how to go against, go after itong mga substandard structures, construction, infrastructure sa flood control projects, and make them pay. Sabi nga nila, yes, baka imprisonment is an option. It will take some time, but perhaps the warranties in the millions will be more immediate, and therefore the monetary punishment will be fast and immediate. Yes, Mr. President, and probably, kung medyo recidivist na, perpetual absolute blacklisting. Blacklisting, yes, we support that. Kaya dito sa warranties na ito, pwedeng habulin ng gobyerno, ng public works ang ating mga contractor at yung kanilang mga surety companies para makolekta, maihabol man lang ang ilang halaga na nalustay. That would be immediately makaka-recover at masasaktan din itong mga contractor na ito dahil sila ay kahit paano hindi man sila nasasampahan pa ng kaso, eh meron ng mga penalties na pwedeng ma-recover. Yes. Senator Rizal de Veros is recognized. Salamat, Mr. President, and with the indulgence of the two gentlemen on the floor, just an additional point of information, baka useful po dito sa current topic na tinatalakay nila on the warranties. Naalala ko po, Mr. President, dun sa pangalawang hearing ng Blue Ribbon Committee, dun sa privilege speech ni Senator Lacson, sinabi po ng DPWH na flood control projects are classified as semi-permanent structures having a 5-year warranty period. Samantala daw yung mga permanent structures tulad ng mga kalsada, tulay, o lalo na ng mga tulay, have a 15-year warranty period. So if that's at all useful, Mr. President, for the record. Salamat po, Mr. President. So, pwede palang habulin yung kabagan 15 years? Yes. For permanent structures and for semi-permanent, 5 years. Yung mga flood control projects ng 2022, 2023, 2024, which are considered semi-permanent, hanggang 2027, pwedeng habulin. At malaki ang magiging pondo na yan. At I think we should ask Secretary Vince Dizon kung ilan na yung nasunod natin sa batas regarding warranties. Yes. We can request him to submit a list of yung nakolektang warranties or pinaulit sa mga contractor based on the warranties. Kasi yun, immediate. Mas mabilis yun kaysa sa itong... of course, we have to file the necessary cases. But we know it may take some time. Pero ito, mabilis ang parusa dahil warranties yan at pwedeng kolektahin. Thank you. Thank you, Mr. President. Thank you, Senator Lacson. Thank you, Mr. President. Senator Edwin Tulfo is recognized. Thank you, Mr. President. Will the good gentleman from Cavite and former top cop of the country yield to some questions? Certainly to the gentleman from Palawan. And ikaw ba, Isabela, o si Rafi? Sorry. Palawan and the entire Philippines. That's Senator Rafi. President. Anyway, Mr. President, the gentleman from Palawan, from Cavite mentioned about cash converted to chips and chips converted to cash. Tama po ba ang pagkaintindi po namin na yung mga cash na hawak ng mga DPWH district engineer, assistant district engineer, yung mga nasa first district ng Bulacan, nagdadala po ng pera milyon-milyon sa casino at ipapalit po ng cash, kunwari ilalaro nila yung daan-daang milyon, pagkatapos ng ilang oras ay babalik na po sila, papalitan nila muli yung cash para maging cheque na, para pag-deposit nila sa bangko, cheque po ng casino ang nakalagay. Tama po ba yun, Mr. President? That is correct, Mr. President. That's the money laundering scheme that they employed, that we suspected at least, no, na in-employ nila.
Dahil may report kami na ang pinakamalaking cash na nadala nila, and this is not uncommon. Pag pumasok ka sa casino, 400 million pesos, Mr. President. Talagang hilahan ng mga maleta dyan pagpasok sa casino, and the casino employees, even the security people, don't mind because those are customers, especially yung mga pasado na sa know your client category. Hindi talaga iniintindi na yon. So they can bring as much cash as they can, and it's welcome. But these are being monitored, Mr. President. Meron niya kasi yung PAGCOR and casino itself, meron silang means to monitor. And yung report nga namin, naban pa nga itong grupo nito sa isang casino kasi nasuspectyan sila na nagma-money laundering lamang. Kaya nag-casino hopping na sila. So Mr. President, ibig sabihin po, may kinalaman din itong mga land-based casinos natin because they allow this kind of operations. Alam ko pong dapat po may tinatawag sila know your client. Pero nasaan na po yung know your client? Di po ba dapat magtaka po ang casino bakit itong si Mr. na hindi naman kilala, hindi naman po ito tycoon, may dalang 400 million at nagpapalit ng pera sa kanilang cashier, Mr. President? Ang mahirap kasi, Mr. President, gumagamit ng mga aliases eh. So there's no way for the casino operators to find out yung real identities. Kami nga po medyo natagalan before we found out yung kanilang real identities. It took time actually. No, may konting alam niyo na, konting investigasyon, konting contact, nagbibigay ng information before we actually found out sino ba si Henry Alcantara, Joseph whatever. So yan po yung problema rin ng casino, and meron pong batas actually na making the casino operators also criminally or civilly liable pag pinayagan nila na yung government officials makapasok at makapaglaro. Meron ding shared liability yung casino operators. But what can they do kung aliases naman yung ginamit? And these people were able to build their credibility or their reputation as being really big-time gamblers. Yan po ang susunod ng tatalakayin ng aming komite, Mr. President, yung pong games and amusement. Sa susunod po namin pagdinig, ipapatawag po namin itong mga casino na ito. Anyway, Mr. President, maaari po bang malaman kung ang Anti-Money Laundering Council ay nakapag-file na po ng reklamo sa DOJ or Ombudsman para sa pagsasampa ng kaso ng money laundering offenses sa mga opisyalis na ito? At kung wala pa, bakit po mas nauna po kayo at yung council natin ay hindi pa po nakapag-file, Mr. President? As we speak, Mr. President, they already have a scheduled meeting with the newly designated Secretary of Public Works, Secretary Vince Dizon. I think meron na silang nakaset na schedule para mag-coordinate along this line. Nararapat po ba, Mr. President, na matignan din ang bank deposits ng BGC Boys? Ano po ang pumipigil sa atin? Alam ko meron tayong batas na bank secrecy law. Pero paano po ito, Mr. President? I believe that they are looking into this. If they don't have the records yet, they're already investigating. Ang problema po kasi sa Money Laundering Act, Anti-Money Laundering Act, kailangan may mga predicate crimes. Of course, casinos, in view of the amendment, covered persons na po ito eh. Juridical person, yung mga casinos. So pag lumampas ng 5 million pesos, agad-agad natitrigger yan. At inire-report sa Anti-Money Laundering Council. Mr. President, sangayon po ba kayo na ito pong napakaraming problema sa government infrastructure, lalo na po dito po sa mga flood control, ay kailangan na po madaliin at silipin at kailangan pong sampahan po ng kaso ang mga taong ito, Mr. President? That's actually my recommendation, Mr. President. That's why we gathered all the damning or if not solid evidence, para pag turn-over namin ito sa independent commission, once it is fully constituted,
then they can have an easy, they have the means to file immediately cases for preliminary investigation by the Ombudsman or the DOJ. Ngayong araw po kasi, Mr. President, ang inyong pong lingkod ay naghain po ng isang resolusyon, Senate Bill number 1215, also known as Infrastructure Anomalies Investigation Act of 2025, na dapat po magkaroon ng independent body para maimbestigahan, hindi lamang po executive order na ginawa po ng Pangulo. Sangayon po ba kayo rito, Ginoong Pangulo? Definitely, let's institutionalize the existence of the independent body to investigate all probable defective infrastructure projects, not just flood control projects, but all infrastructure projects, Mr. President. May pamamaraan po ba, Ginoong Pangulo, na masampahan na ang mga taong nabanggit, mga opisyales na harap-harapan na pong umamin sa Blue Ribbon Committee ang kanilang tinatawag na pagnanakaw po, pati paglalaro sa mga kasino, maging mga kontraktor kahapon po ay nagtuturoan na at aminado na po na talagang daan-daang milyon ang dumadaan sa kamay nila. May pamamaraan po ba tayo dito sa Senado para makapagsampa o makapagrekomenda na masampahan po sila ng kaso ng Department of Justice o di kaya ng Ombudsman? Definitely, Mr. President. Basta't meron tayong sinabit sa kanila, no, na mga ebidensya needed to file complaints against these people, then mangyayari po yun. In fact, si Secretary Dizon, di ba, nag-ano na siya ng administrative case against Henry Alcantara on account of his own admission that he was playing in the casino. So agad-agad, nagkaroon ng basis, summary dismissal. The others, I think, susunod na po yun kasi nga, ibibigyan namin sa kanila yung aming record na nanggaling sa PAGCOR na kung saan labas-pasok sa casino itong mga ito using aliases. I stand corrected, Mr. President, yung Senate Bill number 1215 po, co-author po tayo ni Senate President Soto. Siya po ang lead author po rito. But anyway, nag-file din po tayo ng 10 mga panukalang batas para makatulong po sa labalang problema ng flood control. Sinusuportahan ko po ang privilege speech ng ating butihing senador mula sa Cavite. Maraming salamat, Mr. President. Maraming salamat po. Tulong-tulong po tayo. Senator Tulfo. Senator Rizal Ontiveros is recognized. Salamat po, Mr. President. Hihilingin ko sana sa good gentleman from Cavite kung makapag-maikling interpellation lamang ako, ngunit naitanong na rin po ng good gentleman mula sa Palawan. Yung tanong ko po sana ay, if I may proceed, the good gentleman from Cavite, of course, my SP Pro Tempore. fellow minority now majority lawmaker. Yes, Mr. President, and fellow Caviteño at And that. fellow Caviteño. Opo. Itatanong ko lang po sana kung may balita na po, Mr. President, ang good gentleman mula sa Cavite, mula sa Anti-Money Laundering Council, dun sa mga transaksyon na binanggit nila sa kanilang two-part so far na privilege speech, Mr. Meron po. President. Meron kami pag-uugnayan. Okay po. That is very good to know, Mr. Ito President. po yung kanilang at may sinasabi. sinabi Kailangan nila. merong nakapile na complaint bago sila makakilos para mag-freeze. So, I think it is a must na yung concern, of course, hindi tayo magpapile ng complaint, no? Yung executive branch. Once na mag-file sila, they can easily move in and freeze the accounts of these people. Salamat po, Mr. President. Laging mabuting marinig sa mga iba't ibang agency o council sa executive yung kanilang advice sa mga kapwa members ng executive branch na tulad ng sinasabi ni na Senate President kanina, pinapakita yung halaga ng ganitong mga investigasyon natin o yung ganitong mga privilege speech at mga interpelasyon, mga investigasyon. Dahil nagiging symbiotic tuloy yung tulungan sa pagitan ng legislative at executive branch sa ganitong mga issue tulad ng anti-corruption. So bilang pagwawakas, Mr. President, maikling manifestasyon ng suporta sa nagpapatuloy na privilege speech ng good gentleman mula sa Cavite at ipagpapasalamat ko kung may comments sila dito. So Mr. President, base po sa mga testimonya na narinig natin hanggang kahapon tungkol sa suhulan at sa posibleng paglalaban ng pera sa casino, lumalabas na malayang umiikot ang napakalaking halaga ng pera nang walang trace. Ayon sa Anti-Money Laundering Act as amended,
Trabaho po ng AMLAC na i-monitor ang galaw ng